Magandang araw na muli mga boss, dito na tayo sa part 2. Ito na yung galing kami sa road test at na-trace ko na kung saan ang gagaling yung vibration. Na ang problema, pag-aapakan niya itong gas pedal is magkakaroon siya ng vibration. Napagawa na daw ito ni customer sa mga specialist sa mga pang-ilalim. Kaya lang ang problema, hindi ata nawala yung ingay niya. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na marunong yung mga gumawa. Naibalik nga nila ng maayos yung mga pyesa eh. Nagkataon lang siguro, hindi nila nahuli yung sira. Ang naging diagnose ko dito mga boss is yung pag-check up ko pa rin dito sa part 1 na pinalabas ko dito sa video. Diba tatlo yung sinabi ko, ball joint, shock absorber at shock mounting. Hindi pa rin yun nawala sa isip ko. Kaya ang naging subject ko ngayon dyan is itong shock mounting niya. At nagpapasalamat ako kay customer kasi malaki yung tiwala niya sa akin. Nang sinabi ko kasi yung diferensya ng sasakyan niya, sabi niya agad, okay, do it. Akala ko ngayon magduduwit kami ng kanta yung pala gawin ko na daw. Joke lang yun mga boss. Nakita nyo yung ginawa ko dito sa shock mounting. Tinanggal ko na yung nut niya, number 17 yun mga bossing. Tapos itong gulong natanggal ko na rin. At syempre naman ang susunod kong gagawin dyan is tanggalin ko tong mga nakalagay dito sa shock absorber. Gaya nitong brake hose niya na nakabracket dito sa shock absorber. Number 14 yung bolt na tinanggal ko doon mga boss ha. Tapos dito naman sa shock absorber, meron niyang dalawang bolt na number 19. Tatanggalin nyo rin yan. Bolt and nut yan mga boss ha. Nakita nyo diba? Kontrahan ko naman tinatanggal itong bolt and nut niya. Basta lagi yung tatandaan, pag nahihirapan kayong magtanggal ng bolt, dumiskarte kayo katulad ng ginawa ko dahil nahihirapan akong bunutin o ginamitan ko lang ng impact wrench yan para lumabas itong dalawang bolt. Pwede nyo rin paluin itong bolt. Basta matigas tanggalin. Basta alalay lang para hindi masira yung thread niya. Tapos alalay lang sa pagpalo para bumitaw itong shock absorber dito sa steering knuckle niya. O diba bumitaw na itong shock absorber niya ngayon. Medyo may sasabitan itong shock pag tinanggal mo, kaya ipasil mo yan mga boss. Para mailabas mo siya ng maayos. At dahil sa nailabas ko na itong shock or natanggal ko na siya mga boss, gagamit ako dyan ng shock absorber compressor. Kailangan kasi mga boss bago ko tanggalin itong shock absorber, itong coil spring niya is nakapress yan o dapat paiksiin ko yan mga boss para pag inihiwalay ko na itong shock absorber dito sa coil spring is hindi siya pumitik. Kaya nga kung mapapansin nyo, gumagamit ako ng coil spring compressor. Every time na nagpapalit ako ng shock absorber or nagpapalit ako ng shock mounting, gagamit ka talaga ng coil spring compressor. Pero minsan nakakalimutan ko dalhin itong coil spring compressor ko. Ang ginagawa ko, sinatsaga ko sa alambre. Pwede rin yun mga boss. At sa paggamit naman ng coil spring compressor mga boss, kapag yung coil spring niya is medyo naramdaman nyo na nagagalaw nyo na siya dito sa shock absorber, o pwede na yun mga boss, hanggang doon na lang yung paghigpit na gagawin nyo or pagpress dito sa coil spring. Hindi na delikado yun. Pwede mo na ngayon tanggalin itong nut dito sa shock mounting niya gamit ka ng socket wrench number 17. Ayan mga boss, diba natanggal ko na itong nut dito sa shock mounting. Pwede mo na ngayon bunutin itong shock mounting niya. At kung makikita nyo yung shock mounting niya mga boss, oklab na. Wala na siyang thread. Ibig kong sabihin, kalbo na itong shock mounting niya. Kaya ang nangyayari dyan, pag-aapakan niya yung gas pedal or aarangkada siya, magkakaroon siyang gumaganon, vibration. Alam niyo mga boss, kaya pati yung sound sa tumutunog dito sa sasakyan, sinasabi ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Kung sakaling ganyan din yung sounds na naririnig nyo sa sasakyan nyo, para hindi kayo maisahan ng mga gumagawa. Nakadalasan ang nangyayari, nanganganak yung sira ng sasakyan nyo. At madalas ko yan nai-encounter sa mga customer. Tandaan nyo, hindi paninira yung pagsasabi ng totoo. Tanggalin ko na nga itong coil spring. Tapos itong shock absorber niya, i-check ko na rin yan para malaman ko kung okay pa, malakas pa, or mahina na. Pero sa nakita ko mga boss, ang bilis niya pang umangat kasi gas shock ito mga boss mabilis talaga siyang umangat pa. Kaya okay na okay pa yan. Halimbawa naman mga boss, bumagal yung pag-angat nung piston ng shock absorber mo. Para sa akin, okay pa yun. Dahil nangyayari naman talaga sa shock absorber yun, katagalan talaga, humihina yan. Maliban na lang kung pumutok na yung seal niya, lumabas na yung fluid, o kaya pag tinulak mo, hindi na siya bumabalik. Yun, sira na yun. Balik tayo sa trabaho mga boss. Siya pala mga boss, pag bibili ka ng shock mounting, isang set naman na yung ibibigay sa'yo, gaya nitong nabili ni customer, isang set na yan. Pero kung gusto nyo namang makatipid, na kung ganitong klase yung sasakyan mo, may nabibiling shock mounting, hindi sa isang set. Yung rubber lang sa ibabaw ang mabibili mo. Pero itong nabili ni customer, isang set na yan. Kasama na yung shock mount bearing niya, tapos yung washer, at syempre yung rubber mount.
At bago ko ilagay itong mount bearing dito sa coil spring insulator, punasan ko muna yan tapos pahiran ko lang ng kaunting grasa. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong shock mount bearing niya. Idiin nyo lang yan mga boss tapos paglalak na yan. O diba? Okay na siya. At ipakita ko naman sa inyo itong shock mount rubber niya mga boss. Ayan yung luma. Kung makikita nyo, wala na yung thread niya. Oh. Kalbo na siya mga boss. Kalbo na. Kaya ang nangyayari, maluwag na yan. Nakita nyo naman itong bago mga boss. Oh. Tingnan nyo yung thread niya sa ibabaw. Oh. Diba? Ang kapal pa. Oh. Kumbaga sa buhok mga boss I can feel it. Sino na ba yung artista na yun? Yung nag-commercial ng I can feel it? Bakit ba ako napunta dyan? Dito lang ako sa ginagawa ko. Ano rin ako, marites din Ito na boss, kung mapapansin nyo, may napansin kayo kanina sa ginawa ko Nilagyan ko ng tanda itong shock absorber, itong coil spring. Nilagyan ko siya ng snow paint, yung kulay puti. Pinahiran ko yan Kasi may napansin ako dito dun sa gumawa nitong sasakyan ni customer. Specialist kasi sa pangilalim yung gumawa nito. Kaya medyo kabisado ko yung mga galawan nila. Which is minsan, tama rin yun. Kaya lang minsan talaga, hindi mo rin nakukuha sa ganun. Ako kasi, binalik ko siya sa original. Ayan kung makikita nyo yung coil spring, ibinalik ko yan sa original na position niya dito sa base ng shock absorber. Ayan, kung mapapansin nyo yung kulay puti, yan tinuro ko. Lumayo yung position ng coil spring Pero nang pinahiran ko yan ng snow paint, pantay yan sila before ko binaklas itong coil spring dito sa shock absorber. Siguro inisip nila na pag pinihit nila itong coil spring is mawala yung ingay. Ang problema, hindi nawala. Hanggang sa insulator yan mga boss, nilagyan ko ng tanda na kulay puti. Ayan kung makikita nyo. Magkatapat yung insulator tsaka yung shock absorber. Pero yung spring hindi siya tumapat dahil nga sa ginalaw nila. Pero okay lang yun. Kasi nga nagto-troubleshoot yung gumawa. Yun nga lang, hindi talaga nakuha. Balik na ako sa trabaho mga boss. Dahil nailagay ko na itong rubber mount niya, nilagay ko na itong nut dito sa shock mounting mga boss. Hihigpitan ko na yan. Dapat lang mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa shock mounting niya, yung nut. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong coil spring compressor mo. Luluwagan mo lang itong coil spring compressor mo mga boss. Hindi ka naman dyan mahihirapan. Pero dapat dahan-dahanin mo lang. Hindi mo bibiglain tanggalin itong coil spring compressor mo. Dapat balance mo siyang luluwagan para hindi ka mahirapan magtanggal nitong coil spring compressor mo. Para hindi siya tumabingi at hindi ka mahirapan sa pagtanggal. O diba, tanggal na itong coil spring compressor. O i-check mo ngayon itong nut dito sa shock mounting. Higpitan mo ng maayos yan gamit itong socket lens mo na number 17. At pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong shock absorber mo. Para hindi ka mahirapan maglagay ng shock absorber, ilusot mo muna pa ilalim itong shock absorber tsaka mo iaangat at isentro mo dito sa steering knuckle. Pag naisentro mo na, kumuha ka ng flat screw, ipasok mo dito sa butas ng shock absorber mo para maisentro mo naman dyan yung pagkakabitan mo ng bolt dito sa shock absorber. Dapat kasi maitapat mo yung butas ng steering knuckle at dito sa shock absorber. Pag tumapat na siya mga boss, tsaka mo ngayon ilagay itong bolt na number 19. Medyo naglalaban kasi itong steering knuckle at saka itong shock absorber sa paglagay ng bolt mga boss. Pero hindi naman ganun kahirap yan mga boss pag may diskarte ka. Nakita nyo naman ako mga boss, mula nung nag-video ako. Mag-isa ko lang talagang gumagawa, wala akong helper. O kita nyo, nakakabit ko naman ng maayos. Kaya huwag kayong panghihinaan ng loob kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Merong nagsasabi kasi na, kasi madali lang yan sa marunong. Kung yung mga mekaniko, sinasabihan nga lang ako, basic nga lang alam ko Di ibig sabihin, magagaling na yun sila sa paningin nila sa sarili nila, di ba? Kasi pag yung kapwa mo, sinasabihan mo, ang basic lang naman ang alam mo, ibig sabihin, magaling ka, di ba? Maliban na lang kung maninirang puri ka lang talaga. Kasi may ganun tao Lalaki pa yun Okay lang sana pag babae magsalita. Pero pag lalaki nakakahiya. Ina-underestimate mo yung kapwa mo. Pero ikaw wala kang may pakitang video. Nakakahiya yun. Pero pag medyo maano yung mukha mo, medyo sementado, baliwala sa iyo yung namimintas ka. Diba? Kasi nga, yung ano mo, semento mukha mo ang purpose ko lang naman is magturo ng mga customer para hindi sila naiisahan. Yun lang talaga ang purpose ko. Wala nang iba. Gaya nga lang nag-text sa akin, sabi niya, pero nagbura muna siya. Sabi niya, dahil daw sa ginagawa ko, lumiliit daw yung kita nila. Kasi nga, sa basic nagsisimula yung malaking sira na gagawin nyo. Kaya hihina talaga kita nyo, di ba? Siyempre nga naman, yung maliit na sira, pwede nyong palakihin. Napanood ng customer, tinuro ko, simple lang pala. Galit na galit kayo sa akin. Lumiit na kasi yung kita mo. Pero ang hindi mo alam,
hanggat gumagawa ka ng mali, pinapahamak mo lang yung sarili mo or yung kaluluwa mo. Pagdating ng araw, hatulan ka ng Diyos, patay ka. Balik na nga ako sa ginagawa ko. Ito namang ginawa ko mga boss, same procedure na ito Kung paano nyo tinanggal yung mga bolt kanina dito sa shock absorber, ganun nyo rin naman siya ibabalik. Same procedure lang. 'Di ba? Kanina niluwagan ko dito sa ibabaw ng shock mounting yung nut. Ngayon naman, ihigpitan mo naman. O 'di ba? Basic na basic lang naman. Siguraduhin mo lang na lahat ng mga bolt and nut na niluwagan mo is mahigpit para hindi ka magkaroon ng problema. Siya nga pala mga boss etong shock mounting na pinalitan ko dito sa sasakyan, kabilaan yan, both side pinalitan ko. At nang mag-road test kami ni customer, awa at tulong ng Diyos, nawala na yung problema ni customer na vibration dito sa sasakyan niya. Kaya salamat sa Diyos sa pagtulong niya sa akin. Dahil kung ako lang, wala naman akong alam. Nakakatuwa lang dahil nakauwi na ng bahay si customer, nagpapasalamat pa rin. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!